Yun, muli po ay isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Mga kalingap, mga ka-business. Panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawin po natin ng reaction. Itong muling pagbabalik nitong sila Kalingap Rab. Kasama itong si Dr. Love. Dito sa tatlong magkakapatid na mahiyain. Alam niyo po mga kalingap, mga ka-business, grabe. Grabe ang ginawa dito ni Dr. Love sa tatlong magkakapatid na ito. Pero bago po natin na ituloy itong ating gagawing reaction video patungkol nga po dito sa vlog na ito ni Kalingap Rab dito sa tatlong magkakapatid na ito, ay syempre lagi po nating paalala na wag lang po natin kakalimutan patuloy na suportahan ang ama ng Kalingap na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din po itong si Kalingap Rab at ganon din si Ate Edna Vlog, ang may bahay ni Kuya Bal Santos Matubang. At syempre ganon din po ang may bahay ni Kalingap Rab na si Ma'am Jack Tapia Matubang. At syempre, ganon din ang lahat ng Kalingap partners at lahat ng Kalingap reactors. At isama na rin po natin sa ating patuloy na susuportahan, mga kalingap, mga ka-business. Ang ka-business official, Papa Dins TV, ka-business family, at Mrs. KB official. Yan, suportahan po natin yan. At ito na nga po mga kalingap, mga ka-business. Tuloy na po tayo dito sa ating gagawing reaction video dito sa tatlong magkakapatid na ito na talaga namang sabi ko ngay grabe ang ginawa dito nitong si Dr. Love. At hindi lang dito sa tatlong magkakapatid na ito, maging dito kay nanay. Maging si nanay ay hindi nakaligtas dito sa pangaral ni Dr. Love. Pero sa ginawang ito ni Dr. Love ay hindi maiwasan na may mga ilang viewers na hindi nagustuhan ang naging pamamaraan ng pangangaral nitong si Dr. Love. At dito, mga kalingap, mga ka-business, may kinuha akong ilang clip video dito sa upload ni Kalingap Rab na ito. At ito yung ating bibigyan ng opinion. Kung may nakita nga ba tayong mali sa ginawang ito nitong si Dr. Love. Ito mga kalingap, mga ka-business, pinutol-putol ko na lang itong kinuha kong clip video dito. At yung mga gusto kong bigyan ng reaction, yun lang yung ating kinuha dito. Ito, panoorin natin. Pero dito mga kalingap, mga ka-business, sa pagdating pa lang nila Kalingap Rab dito, ay nakita natin na itong si Chris ay eto, andito na naman sa labas at hindi siya tumago dun sa loob. O kumbaga ay sinalubong niya itong sila Kalingap Rab. Pero itong si Bea at saka itong si Melissa ay ganun pa rin, ando sa loob. Pero nung tawagin ni Kalingap Rab, ay hindi na nahirapan itong si Kalingap Rab na palabasin ang dalawang ito. Ito nga si Bea at saka si Melissa. At para sa akin ay ito na yung unti-unting improvement nila. Doon sa isa kong reaction video patungkol sa tatlong ito, ikinatuwa talaga natin ito. At sinabi nga natin na napakalaking improvement na nitong ganito. At inisip ko kasi noon, nung doon sa video ni Kalingap Rab na yon, na baka sa umpisa lang. At baka pagbalik nila dito, ay gano'n na naman itong magkakapatid na ito. Nakatago na naman doon sa loob ng kanilang bahay. Pero nakita naman natin na tuloy-tuloy na yung pakikipagharap nila dito kay Kalingap Rab ng eto, nasa labas sila ng kanilang bahay. At sabi ko nga, ay isa na ito doon sa napakalaking improvement nitong tatlong ito. Kaya lang, ay kapansin-pansin pa rin sa kanilang tatlo, yung iwas yung kanilang tingin sa mga taong kaharap nila, sa mga taong kausap nila. At maging itong si Chris ay tila ba laging tulala at sa malayo nakatingin. At ito, yung isa sa hindi pinalampas ni Dr. Love sa kanyang naging pangaral sa magkakapatid na ito. Ito, panoorin natin at pakinggan natin ang mga sinabi dito nitong si Dr. Love.
Dok, kausapin mo nga, Dok. Baka ikaw kausapin. Alam niyo mga kalingap, mga kabisnes, sabi ko nga buti na lang naisipan nito si Kalingap Rab na ipakausap itong tatlong ito dito kay Dr. Lab. Ito, tuloy lang natin. Pangalan nito? Ha? Totoo pala ito hindi nagsasalita. Si Bea, Melissa, at Chris. Kausapin mo. Bia! Mamasyal tayo. Ha? Tatakot sa'yo, Dok. Dahan lang sa pagsalita, Dok. Di, yun talaga ang boses ko, boss eh. Ang boss mo talaga. Kaya lang ito si Dr. Lab, kilala talaga natin ito sa pagiging pagiging malakas ang boses. Kahit ito yung nagbibiro o ika nga ay nagpapayo, talagang normal sa kanya. Yung medyo ika nga ay malakas yung boses at medyo madiin. Tuloy lang tayo. Ano pangalan nito? Bro, dito. Gusto mong makita si yung SM? Ha? Gusto mo makita ang SM? Di ba magayon? Ay, umiyak man, boss. Pero dito, mga kalingap, mga kabisnes, huwag naman sanang ipagkamali ng ibang viewers na talagang umiyak itong isa dito sa magkakapatid na ito. Kasi, may nabasa akong comment na paano daw hindi iyak ay para daw galit si Dr. Lab kung magsalita. Hindi po umiyak dito itong tatlong magkakapatid na ito o kahit isa dito sa tatlong magkakapatid na ito. Paglilinaw lang po yan. At nabanggit lang yan ni Dr. Lab na umiyak yung isa sa magkakapatid bilang joke. Yun lang yun. Pasensya na po dun sa nag-comment. Ito tuloy lang natin. Hala ka, ba't Ba't umiyak? Sabi ko Umiyak? sa'yo, huwag ka magsasalit. Huwag ka mag- Dahanin mo lang. Bakit ka nag-iyak? Huwag mong pabayaan. Kinakausap lang kita. Kasi kung mapapansin nyo dito, itong si Bea medyo parang nangingiti nga dito eh. Kaya lang itong si Melissa, medyo ika nga ay malungkot yung muka. Pero normal lang yan kay Melissa. Kasi kung mapapansin nyo doon sa ibang vlog ni Kalinga Prab, ganyan din talaga itong si Melissa. Laging parang nakasimangot, di ba? At diretso na tayo dito sa naging pangaral ni Dr. Lab dito sa magkakapatid na ito. At unahin natin, itong naging pangaral nito si Dr. Lab sa nanay ng tatlong magkakapatid na ito. Eto, panoorin natin. Nanay, matanong lang kita. Bakit nagkaganito yung mga anak mo? Dito medyo magiging iba yung pag-unawa o pag-pick up ni nanay doon sa tanong ni Dr. Lab. Kaya iba yung naisagot niya dito. Kumbaga medyo malayo doon sa ibig sabihin ng tanong ni Dr. Lab. Hindi naman po dati gayan. Hindi yan sila ganyan dati. Bakit hindi nagsasalita? Nagagaling lang po. Anong sakit? May sakit? Trangkaso po. Ang kaso, hindi. Napapansin ko simula nung unang vlog ni Kalinga Prab, hindi sila nagsasalita talaga. Yun yung pinopoint ni Dr. Lab. Yung ugali nito magkakapatid na ito na hindi makausap, na hindi halos nagsasalita. Kaya lang, ang pinopoint naman ni nanay ay yung pagkakasakit nitong si Chris. Kasi itong si Chris nga daw ay trinang kaso nung nakaraang araw lang at halos kagagaling nga lang daw nito. Kumbaga magkaiba sila ng nasa isip. Ito tuloy lang natin. So, anong plano mo doon sa mga anak mo, Nay? Anong mga pangarap mo sa kanila? Kasi nasa kanila naman yun. Oh, Kung anong pangarap nila. hindi. Dito pa lang napakaganda na ng sinabi o pangaral o payo nitong si Dr. Lab dito kay nanay. Grabe, ang ganda ng payo niya dito. At tama. Tama si Dr. Lab dito. Eto, panoodin natin. Anong pangarap mo? Makapagtapos sila sa pag-aaral. Magulang dapat ang unang nangarap pa sa kanilang anak. Ang una kasi nangangarap, nanay, magulang. Tayong mga magulang, nangangarap tayo para sa mga anak natin. Kaya natin sila binabantayan at pinapalaki dahil ayaw natin sila masama sa hindi magandang gawain. Tama, di ba? Dapat magulang ang unang nangangarap para sa kanyang anak. Bata pa lang yan, kalimitan niya Pagkaanak pa lang, nangangarap na ang magulang kung ano
ang dapat tatakakin ng kanyang anak. At paglaki ng kanyang anak, syempre, papakinggan naman niya kung ano yung gusto ng kanyang anak, kung ano yung pangarap ng kanyang anak. Pero kung nakikita natin, kung tayo yung magulang, ito para sa lahat ng magulang ito. Kung nakikita natin na ang mga anak natin ay walang pangarap o hindi natin nakikitaan ng magandang pangarap, tayo yung magturo, tayo yung mag-guide doon sa ating mga anak para magkaroon ng pangarap. Hindi yung pag ika nga inakita mo na ganyan yung mga anak mo, hahayaan mo na lang. Pababayanan mo na lang silang walang pangarap. Kung hindi mo sila nakikitaan ng pangarap, ikaw yung magturo sa kanila kung papaano mangarap. Ikaw yung mag-suggest sa kanila na mangarap para sa kanilang future. At yun yung nakikita kong gustong ipaliwanag dito. Nito si Dr. Love. Eto, tuloy lang po natin. Opo. Kaya, di ba? Yep. Kaso naturuan mo sila na masyadong tahimik. Sama dapat sa labas, ano? Oo, dapat nanay, hindi ba kayo naglalabas madalas? Bihira po. Bibihira. Ano naging dahilan at bibihira kayo makalabas? Kasi po, ayaw namin maglalabas dyan. Gawa nga ng laging linalait. Daming Laging linalait. nilalait. Ito kung tutuusin. Para sa akin, maling katwiran. Pero syempre, magkakaiba tayo ng pananaw eh. Syempre, hindi naman tayo nasa kalagayan ni nanay. Pero para sa akin, maling pananaw na magtatago ka sa mundo mo, ikukulong mo sa mundo mo ang pamilya mo ng dahil sa panlalait ng ibang tao. Para sa akin kasi, kung nilalait ka, patunayan mo sa kanilang lakat na hindi ka kalait-lait. Makikita naman natin sa itsura nito mga anak ni nanay na hindi kalait-lait ang itsura ng mga ito. May mga itsura sila. Magaganda itong mga ito. At kung ang ipinalalait sa kanila ng ibang tao ay yung pagiging tahimik, yung pagiging mahiyain, yun yung problema nga kasi dito. Na dapat itong mga batang ito, hindi ito lumaki ng ganito. Hindi dapat sila lumaki ng mahiyain, ng halos takot sa tao. At para sa akin, nasa sa magulang din yan. Kung bakit lumaki ng ganito, ito mga batang ito. Kasi, yung binabanggit ko mga katutubo, na halos katulad din itong mga batang ito sa pagiging mahiyain, maging yung mga magulang nila ay sobrang mahiyain. Maging yung mga magulang nila ay takot sa tao. Pero itong tatlong magkakapatid na ito, kung tutuusin niya, 4 ito eh. Itong magkakapatid na ito, yung magulang nila, hindi naman mahiyain sa tao. Nakakaharap ng maayos sa tao. Kaya bakit hindi naturuan nitong sila nanay, itong magkakapatid na ito, kung papaano yung tamang pagharap sa mga tao. Kaya kung yung pagiging mahiyain nila, nagiging dahilan ng panlalait sa kanila, sa tingin ko, may kasalanan din itong magulang sa nangyaring ito. Diba? Ika nga may kinalaman din yung magulang kung bakit nalalait itong magkakapatid na ito. Kasi nga, hindi naturo ang humarap sa tao eh. Hindi niya kumbaga hindi naturo ang alsin dito sa magkakapatid na ito yung pagiging mahiyain. Kaya ang ending, ayun, nagiging kalait-lait doon sa ibang tao. Eto, tuloy lang natin. Ano yung sabi mo kanina? Nahihiya kayo dahil Dinalait po sila. nilalait sila. Opo. Wala sa itsura ng mga anak mo nanay ang lalaitin. Yun na nga po. May mga itsura. Tangos ang ilong, oh. Grabe ang ilong yan. Diba? Tama si Dr. Love. Wala sa itsura ng mga anak ni nanay ang kalait-lait. Kaya hindi dapat nila ikahiya na ilabas ang kanyang mga anak. Tuloy lang po tayo. Tangos ng mga ilong ng mga anak mo, oh. Hindi sila kalait-lait tignan. Sinanay nyo na lang po sila. Bakit po nilalait? Anong sinasabi sa kanila? Yun ang mas malamang na nangyari. Kumbaga,
Hindi man sinasadya nitong sila nanay ni tatay na sanayin yung mga anak nila sa ganitong attitude. Ayun. Na dahil nga sa parang okay lang sa kanila na ganito lang yung kanilang mga anak, na hanggang dito na lang yung kanilang mga anak. Ayan, nasanay na sila nang hanggang dyan na lang sila. Yun yung nakikita natin dito. Eto, tuloy lang natin. Hindi ko po alam kasi sila naman nakarinig. Hindi naman. Ano nangyari? Umiyak po ba sila? Hindi naman. Dito pa lang sa sinasabi ni nanay na ito eh. Para sa akin, sila yung magulang. Kung nagsusumbong sa kanila, yung kanilang mga anak na sila binubuli, ang pinakang magandang gagawin mo dyan ay palalakasin mo yung loob ng iyong anak. Palalakasin mo yung loob ng iyong mga anak para harapin yung mga ganong pambubuli. Hindi para labanan ha, para harapin, para baliwalain yung mga sinasabi sa kanilang hindi magaganda. Ganon. Kasi mali din naman, naturuan mo yung mga anak mo na labanan kung sino yung mga nambubuli sa kanila. Ang kailangan mong ituro dyan ay kung paano palakasin yung loob nila para harapin yung mga salita na binibitawan laban sa kanila. At kailangan turuan din nila yung kanilang mga anak kung paano palakasin ang self-confidence. Para hindi sana ganito yung kinalabsan ng kanilang ng attitude ng kanilang mga anak. Diba? Ito, tuloy lang natin. Dapat talaga masanay silang lumabas sa ano. At nag-uusap ba silang tatlo? Hindi ko po alam. Ha? Nag-uusap ba? Hindi niya alam. Hindi mo din alam? Pambihirang buhay yan. Pati yan nangyayari doon sa loob ng bahay nila. Hindi din alam nitong si nanay. Ganon ba kabisi itong si nanay? Para hindi niya ma-monitor ang nangyayari dito sa kanyang mga anak. Di ba? Ay, nako. Eto, tuloy lang tayo. Nanay, hindi ko alam. Nanay ka ba talaga? Hindi mo alam itong mga anak mo nag-uusap? Itong binitawang salitang ito ni Dr. Love o itong binitawang biro na ito ni Dr. Love. Ika nga, ito yung birong totoo. Kasi nanay ka, hindi mo alam kung nag-uusap-usap o nagkikwentuhan man lang ang iyong mga anak sa loob ng bahay mo. Di ba? Medyo ika nga ay ang pagkakabiro dito ni Dr. Love ay medyo ika nga madiin yung kanyang ibig sabihin. Pero tama. Tama si Dr. Love. Nanay ka. Pero hindi mo alam kung ang iyong mga anak ay nag-uusap-usap pa ba o hindi na. Eto, tuloy lang natin. Alam mo nanay, ang una mong ano dyan, ang unang teacher ng ating mga anak, tayong mga magulang. Tama. Kasi bago pumasok na eskwelahan yan, simula yung pagka-baby, pag yan ay medyo ika ngay nakakausap na, tayong mga magulang o ang mga magulang ang nagtuturo sa kanilang mga anak. Kung papaano lumakad, papaano magsalita, at kung papaano humarap sa mga tao. Tayo lahat, o ang mga magulang lahat, ang nagtuturo niyan. Kung papaano kumain, kung papaano gumampan ng mga gawain sa bahay, kung papaano tumulong sa mga magulang, ang mga magulang ang pangunahing teacher pagdating dyan. Eto, tuloy lang natin. Yun. Tayong unang magtuturo sa kanila. Kaso nanay, parang tinuturuan mo sila na maging mahiyain. Na maging ganyan na lang. Naging ganyan na lang, tinatanggap mo na lang na sila na ganyan na lang. Kaya lumaki silang ganyan. Tingnan mo, mga kawawa talaga. Oh. Pero dito sa kalagayan ng magkakapatid na ito, ang talagang kawawa dito, ito mismo magkakapatid na ito. Hindi yung magulang nila. Kasi alam nyo mga kalingap, mga kabisnes, bakit ko nasabi yan? Ito kasi mga magulang ng magkakapatid na ito. Hindi naman yan habang buhay na makakasama nila eh. Di ba? Andyan yung katotohanan na tatanda ka at papanaw ka. Paano na lang kung yung mga anak mo ay maiiwan mo ng ganito yung sitwasyon.
hindi marunong makipagharap sa ibang tao. Paano sila mabubuhay? Di ba? Paano nila haharapin ang buhay? Kaya sila yung totoong kawawa dito. Tuloy lang po natin. Hindi, ang una niyong matutunan dapat mga ate. Oy, sorry, hindi ko. contact mo. Ate, dito. Dito pangangalanan na ni Dr. Love yung itong magkakapatid na ito. At napakaganda ng pangaral dito ni Dr. Love. Kumbaga tuturuan ito ni Dr. Love kung papaano ang tamang pagharap sa mga tao. Para matuto kayo makisalamuha sa tao, harap kayo sa taong kinakausap kayo. Yan. Ha? Harap kayo dito, te. Tingin ka sa akin. Tingin ka sa akin. Yan. Dito mapapansin mo yung pagkailang nito magkakapatid na ito, lalo na nito si Melissa, dito kay Dr. Love. Pero para sa akin, walang problema ito. Kasi, sa tingin ko, ay may malaking natutunan dito itong tatlong magkakapatid na ito. Ito, tuloy lang natin. Ganito tuturuan ko kayo ng tamang ano talaga. Yan. Turuan mo. Kapag may kausap kayong tao, umarap kayo. Yun. Titigan nyo. Gwapo baga si Kalinga Prab. Titigan nyo. Dito, tingin ka sa akin. Wag ka mahiya, te. Wag ka mahiya. Huwag ka maya. Wag ka mahiya. Melissa, Tingin ka sa akin. Yan. Tingin ka sa akin. Ikaw, tingin ka sa akin. Tingin ka sa akin. Yan ang gusto ko. Tumingin kayo. Yan, nakatingin sa akin. Very good si Chris. Ibig sabihin, naintindihan nyo yung mga taong kausap nyo. Yan. Ibig sabihin, kaya nyong humarap sa mga tao. Kaya niyong makinig. Kaya nyong makipag, sa kanila. Kompetensya. Ganon. Dito, unti-unti nang napapasunod ni Dr. Love itong magkakapatid na ito. Si Chris kasi tumitingin na sa kanya at maging itong si Bea. Si Melissa nga lang ay medyo laging nakatungo. Pero napapasunod na unti-unti dito nitong si Dr. Love. Ito tuloy lang natin. Kaya nyo silang harapin. Oh, Tingin kayo sa akin. Tingin. Matuto kayong tumingin sa kaharap nyo. Ha? Kapag kinakausap kayo, huwag kayo nakatalikod. Huwag kayo nakangiwi. Ito tumitingin lang. Maganda ka, oh. Tinuturuan kita ng tamang para matuto kang humarap sa tao. Tingin ka, Ining. Titig ka sa akin. Ito kasing ginagawang ito ni Dr. Love ay pagtuturo dito sa magkakapatid na ito kung papaano sila magiging confidence. Kung papaano sila magkakaroon ng lakas ng loob o dagdag na lakas ng loob para nga sa pagharap sa mga taong kausap nila. Yan yung ginagawa ngayon nitong si Dr. Love. Eto, tuloy lang natin. Tingin ka. Tingin ka sa akin, eh. Yan. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Yung makikisalamuha ka sa tao. Kaya kayo naging mahiyain. Ayaw nyo tumingin sa tao. Hanggat ganyan kayo, magiging ganyan lang kayo pambuhay. Hindi nyo malalaman yung mga nangyayari sa paligid nyo. Taas no. Yan. Tama Huwag yan. nyo tanggapin sa sarili nyo, kaawa-awa kayo. Yun. Yun, no? Di ba? Napakalalim nun. Napakalalim ng sinabing yun ni Dr. Love. Huwag niyong tanggapin sa sarili nyo na nakakaawa kayo o kaawa-awa kayo. Totoo yun. At yun yung dapat. Huwag mong tanggapin sa sarili mo kahit ano pang problema ang dumating sa'yo. Kahit ano pang pambubuli ang naranasan mo. Huwag mong tanggapin sa sarili mo na kaawa-awa ka. Dahil pag tinanggap mo yan sa sarili mo, nakaawa-awa ka, magiging ganun ka na lang talaga. Kaya napakaganda ng sinabing ito ni Dr. Love. Sana nga lang ay maisapuso ng magkakapatid na ito mga sinabing ito ni Dr. Love. Ito tuloy lang natin. Tanggapin nyo sa sarili nyo na tanggap na kayo ng lipunan simula sa panahon na ito. Si Doc. Hindi kayo yung taong inaapi lang nila, yung iniisip nyo nung araw. Iba na kayo ngayon. Simula sa araw na nasimula kayo i-vlog ni Kalinga Prab, Grabe si Doc. magiging katanggap-tanggap na kayo ng tao. Bakit? Yayaman na kayo. Alam nyo, ito ang sinabi na ito ni Dr. Love. Kahit ikangay dinaan niya sa biro. Totoo yun, malaki ang posibilidad na itong magkakapatid na ito ay guminhawa na ang buhay.
Hindi na lang nila magkakapatid, syempre buong pamilya nila. Kasi alam naman natin na once na natulungan ka, lalo na nitong si Kalinga Prab, at nagustuhan ka ng napakaraming sponsor ng Kalinga, lalo na yung mga ikangay bigating sponsor, ay sigurado biglang magbabago ang takbo ng pamumuhay mo. Kaya tama yung sinabi ni, Dr. Lab. Sana naman nga maraming sponsor ang matuwa at magkagusto dito sa magkakapatid na ito. Para naman itong sinabing ito ni Dr. Lab ay magkatotoo. Hindi ko sinasabing yumaman. Yayaman na kayo sa kaibigan. Oh, Pagmamahal. pagmamahal ng tao. Dahil hindi kayo magiging matuto na kayong humarap. Yun, oh. Yun. Matuto. Isa pa yun. Yayaman sila sa mga kaibigan. Kasi alam naman natin na one kalingap, one family. At katulad nga mga angel, di ba? Alam naman natin na yung mga angel hindi naman talaga dati magkakakilala yan. Pero dahil sa kalingap, naging magkakaibigan sila at halos magkakapatid na ang kanilang turingan. Yayaman sa pagmamahal, totoo din yon. Dahil alam naman natin na maging mabait ka lang na beneficiary ni Kalinga Prab, siguradong marami ang magmamahal sa'yo. At subok na natin yan, mga kalingap, mga kabisnes. Kasi kita nyo naman, yung mga angels ni Kalinga Prab, dahil sa mababait sila, nagiging masuno rin sila, ay ang dami na nagmamahal sa kanila. Di ba mga kalingap, mga kabisnes? At kita nyo yung mga blessing na dumadating dito sa mga angels. At sa iba pang mga beneficiary ni Kalinga Prab. Kasi nga, pag nagpakita ka ng kabaitan, nagpakita ka ng magandang ugali, siguradong magugustuhan ka ng mga viewers. Mamahalin ka nila at marami ang susuporta sa'yo. Aani ka ng maraming pagmamahal. Yun. Kaya lang nga, yun nga, mga kalingap, mga kabisnes, may mga ilang nagkomento na negatibo dito sa ginawang ito ni Dr. Lab. At may ilang pa nga nagsabi na dapat daw hindi isinama dito si Dr. Lab kasi parang natakot nga daw itong magkakapatid na ito. Pero sa dito sa tingin ko, hindi naman sila natakot. Ang tingin ko nga ay naunawaan nila yung mga pinagsasabi ni Dr. Lab. At tingin ko ay magiging malaking tulong itong mga pinagsasabing ito ni Dr. Lab sa kanila. Ang lakat ng pangaral nitong si Dr. Lab, hindi lang sa magkakapatid na ito, pati dito kay nanay. At yung paano po mga kalingap, mga kabisnes, nandito na lang muna po itong ating reaction video para dito sa magkakapatid na sobrang mahiyain. At yun, muli po ay maraming salamat sa patuloy nyo pong pagsuporta at pagtangkilik sa aking mga ginagawang reaction video. Maraming salamat po. At yung bago po tayo tuloy magtapos, ay syempre ang lagi po nating paalala na patuloy lang po nating suportahan ang ama ng Kalingap na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang. At ganoon din ito si Kalinga Prab. At syempre ganoon din si Ate Edna Vlog, ang may bahay ni Kuya Bal Santos Matubang. At ganoon din po ang may bahay ni Kalinga Prab na si Ma'am Jack Tapia Matubang. At ganoon din po ang lahat ng Kalinga Partners at lahat ng Kalinga Reactors. At isama na po natin sa ating patuloy na susuportahan, mga Kalingap, mga kabisnes, ang Kabisnes Official, Papa Dins TV, Kabisnes Family, at Mrs. KB Official. At ganoon din po ang lahat ng kagwang ng kabisnes. At ganoon na rin po ang lahat ng reactors ng kabisnes. At ipinaglalamin ko din po sa inyo mga kalingap, mga kabisnes, na suportahan din po natin itong sila Etsme Bebang Official, Pretty Mind 143, Blessful Balance, Erlinda Official Vlog, Edita Mix Vlog, Friends Mix Vlog, Waki TV Official, Jewel Channel, Kabisig AB, LBOFW Abu Dhabi, Nana Channel TV, Dindin Mix Vlog, Nora Mix Vlog, Scarlett Arellano Mix Vlog, Best Friend Italy, at Mabet
Mix Vlog. Yan, supportahan din po natin yan. Mga kaibigan kong YouTuber. At yun, paano po? Muli po ay maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. I love you all. Bye-bye.